Hawak ni Amara ang mainit na mangkok. Ang amoy ng sabaw ay tila halimuyak ng MGA halamang gamot na pamilyar, ngunit may kakaibang tapang. Sa harap niya, nakatayo ang biyenan niyang si Doña Isabela. Ang MGA mata nito'y matalim na nakabantay sa bawat galaw niya, na para bang sinusukat kung gaano kabilis niyang uubusin ang laman ng mangkok. Isang ngiti ang pilit na iginuhit ni Amara sa kanyang MGA labi. "Salamat po, Mama." Tumangulang ang matanda. Isang ngiting kasing lamig ng hangin sa gabi ang sumilay sa mukha nito. "Ubusin mo yan. Pampalakas yan ng katawan." Walang pag-aalinlangan na itinaas ni Amara ang mangkok at dahan-dahang ininom ang sabaw. Mainit ito sa kanyang lalamunan at habang lumalagok siya, ipinikit niya ang kanyang MGA mata at ang tanging nasa isip niya ay ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Ang dahilan ay ang halakhak ng kanyang 5 anak kaninang hapon. Ang hardin ng Hacienda del Sol ay puno ng kanilang sigawan at tawanan habang naghahabulan sila sa ilalim ng araw. Si Amara, na nakaupo sa isang silyang yantok, ay nakangiting pinapanood sila. Ang kanyang panganay na si Lia ay seryosong nagbabasa ng libro, habang ang 4 na mas bata ay masayang naglalaro sa damuhan. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Bawat tawa nila ay musika sa kanyang pandinig. Sapat na para pawiin ang anumang sakit at pagod na nararamdaman niya. Sa MGA sandaling tulad nito, halos makalimutan niya na isa lamang siyang dayo sa malawak na lupain na ito. Isang babaeng mula sa bukid na napadpad sa isang pamilyang hindi siya kailanman tuluyang tinanggap. Sana nandito si Marco. Bulong niya sa sarili. Sana nakikita rin ng kanyang asawa ang saya sa MGA mukha ng kanilang MGA anak. Naalala niya ang gabi bago sila ikasal. Hawak ni Marco ang kanyang MGA kamay. Ang MGA mata nito'y puno ng pangako. "Kahit anong mangyari, ipagtatanggol kita kay Mama." "Pangako yan, Amara. Tayo ang bubuo ng sarili nating pamilya." Nasaan na ang pangakong yon ngayon? Ang alaala ng masayang hapon ay biglang naglaho, napalitan ng bigat ng katahimikan sa hapagkainan kaninang hapunan. Ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng MGA kubyertos na tumatama sa plato. Si Marco ay nakayuko, abala sa kanyang pagkain, tila ayaw makisali sa anumang usapan. Ang MGA bata naman ay tahimik, ramdam ang tensyon sa pagitan ng kanilang ina at lola. Binasag ni Doña Isabela ang katahimikan. Hindi niya tinitingnan si Amara, ngunit malinaw na para sa kanya ang MGA salita. Ang isang hacienda ay nangangailangan ng isang babaeng malakas at masipag, hindi isang babaeng mahina at sakitin. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang kutsara. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Sa loob ng halos 10 taon, ganito na ang kanyang buhay. Bawat araw ay isang pagsubok, isang paalala na hindi siya nabibilang. "Sa bukid, siguro ay sanay kayo sa kamayan lang kumain." Dagdag PA ng matanda. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa gilid ng labi nito. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang pisngi. Sumulyap siya kay Marco, naghahanap ng kahit anong tulong, kahit isang tingin lang na nagsasabing, "Hayaan mo na si Mama." Ngunit si Marco ay patuloy lang sa pagkain na para bang wala siyang narinig. At ngayon, heto siya sa kanyang silid, iniinom ang pampalakas, na sabaw, na personal na inihanda para sa kanya. Ang sabaw na may kakaibang lasa na hindi niya mawari. Nang maubos niya ang laman ng mangkok, iniabot niya ito pabalik kay Doña Isabela. "Mabuti naman," sabi ng matanda. Kinuha ang walang lamang mangkok. "Magpahinga ka na. Kailangan mong lumakas para sa pamilya mo." Pagkasabi niyon, tumalikod na si Doña Isabela at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Naiwan si Amara sa katahimikan ng kanyang kwarto. Humiga siya sa kama at pumikit. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang MGA talukap. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng antok,
Naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Isang bahagyang pagkahilo ang dumaan sa kanyang ulo. Mabilis at panandalian lamang. Napamulat siya. Umupo siya saglit. Hinintay kung mauulit PA. Ngunit wala na. Normal na ulit ang kanyang pakiramdam. Pagod lang siguro ako. Bulong niya sa sarili habang muling humihiga. Ipinikit niya ang kanyang MGA mata. Pilit na iwinaksi ang kakaibang pakiramdam at hinayaan ang sarili na dalhin ng pagod sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi na mabilang ni Amara kung ilang linggo na ang lumipas. Ang MGA araw ay tila nagdurugtong sa isa't isa. Pinag-isa ng isang pamilyar na kalaban. Isang pagod na hindi maipaliwanag. Isang bigat na kumakapit sa kanyang MGA buto mula umaga hanggang gabi. Ang dating bahagyang pagkahilo na naramdaman niya noong unang gabi ay isa nang ngayong palagiang anino. Ang kanyang katawan na dati sanay sa maghapong trabaho sa bukid at pag-aalaga ng MGA anak ay tila bumibigay na sa kanya. Ang simpleng pag-akyat sa hagdanan ay nagiging parang pag-akyat sa isang bundok. Kailangan ko lang siguro ng mas maraming pahinga. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit kahit gaano PA kahaba ang kanyang tulog, gumigising PA rin siyang pagod. Isang hapon, habang pinapalibutan siya ng kanyang MGA anak sa silid-aklatan, sinubukan niyang labanan ang antok. Hawak niya ang paboritong libro ng MGA ito. Ang boses niya'y malumanay habang binabasa ang kwento tungkol sa isang matapang na prinsesa. At pagkatapos po, Mama? Tanong ng isa sa kanyang MGA anak. Ang MGA mata nito'y bilog at puno ng pagkasabik. Ngumiti si Amara. At pagkatapos, ang prinsesa ay... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang MGA salita sa libro ay nagsimulang lumabo. Ang boses ng kanyang anak ay tila nanggagaling sa malayo. Ang bigat ng libro sa kanyang kamay ay naging napakabigat. Hanggang sa ito'y dahan-dahang dumulas mula sa kanyang MGA daliri at nahulog sa sahig na may mahinang kalabog. Nagising si Amara sa marahang pagtapik sa kanyang balikat. Pagmulat niya, nakita niya ang mukha ng kanyang panganay na si Leah, puno ng pag-aalala. Ang ibang MGA bata ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang libro ay nasa sahig. Naktulog po kayo, Mama, mahinang sabi ni Leah. Isang matinding hiya at lungkot ang bumalot kay Amara. Kailanman ay hindi PA ito nangyari. Ang pagbabasa ng kwento para sa kanyang MGA anak, ang isa sa MGA pinakapaborito niyang gawin. Ngunit ngayon, kahit iyon ay hindi na niya magawa. Niyakap niya ang kanyang MGA anak. Sorry MGA anak, pagod lang si Mama. Nakita ni Marco ang lahat. Noong una, ang makikita sa kanyang mukha ay purong pag-aalala. Dinala niya si Amara sa pinakamagaling na doktor sa bayan. Inilarawan ni Amara ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang pagod, ang panghihina, ang paminsan-minsang pagkahilo. Ngunit pagkatapos ng lahat ng pagsusuri, iisa lang ang sinabi ng doktor. Wala po akong makitang anumang problema sa kanya, Mr. Del Sol. Base sa MGA resulta, she is perfectly healthy. Sa loob ng kotse pauwi, nabalot sila ng katahimikan. Si Marco ang unang nagsalita. Pero sabi mo, may nararamdaman ka. Sabi ng doktor, wala. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin alam, Marco. Sagot ni Amara. Ang boses niya'y garalgal. Pero totoo, ang nararamdaman ko. Nang gabing iyon, nakita ni Amara si Marco na kausap si Doña Isabela sa hardin. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang paraan ng pagtapik ni Doña Isabela sa balikat ng anak nito, ang paraan ng pagtango ni Marco. Pagbalik ni Marco sa kanilang silid, iba na ang kanyang anyo. Wala na ang pag-aalala sa kanyang MGA mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig. Pagkadismaya. Nakausap ko si Mama, sabi niya habang nagbibihis. Sabi niya,
Baka naman naninibago ka lang sa buhay hasyendera. Baka gusto mo lang magpahinga. Napatitig si Amara sa kanya, hindi makapaniwala. Marco, 10 taon na akong nandito at kailanman hindi ako nagreklamo sa trabaho. Nagkibit-balikat lang si Marco. Kinabukasan, lalong lumala ang pakiramdam ni Amara. Halos hindi siya makabangon sa kama. Nang pumasok si Marco sa silid upang magpaalam papunta sa opisina, nakita niya si Amara na nakahiga PA rin. Tumayo si Marco sa paanan ng kama at sa unang pagkakataon, narinig ni Amara ang inis sa kanyang boses. Pagod ka na naman? Ang simpleng tanong na yon ay parang isang sampal. Napatingin si Amara sa kanya. Ang puso niya ay tila tinusok ng libu-libong karayom. Ang tanong ay simple. Ngunit ang bigat ng kahulugan nito ay sapat na para durugin siya. Ang inis sa boses ni Marco ay isang bagay na hindi PA niya narinig kailanman, lalo na kung ito'y para sa kanya. Marco? Halos pabulong niyang sabi. Ang boses niya'y mahina. Hindi mo ba ako nakikita? Nahihirapan ako. Lumapit si Marco, ngunit hindi para alalayan siya. Tumayo siya sa tabi ng bintana, ang likod niya'y nakaharap sa kanya. Ang nakikita ko, Amara, ay isang asawang laging nakahiga. Ang nakikita ko ay ang MGA anak natin na hinahanap ka. Ang nakikita ko ay ang pamamahala sa bahay na napapabayaan. Bawat salita ay isang dagok. Sinubukan ni Amarang bumangon. Itukod ang kanyang MGA siko sa kama para umupo. Ngunit ang simpleng galaw na yon ay umubos ng lahat ng kanyang lakas. Napahiga siyang muli, hinihingal, na para bang katatapos lang niyang tumakbo ng malayo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata at gumulong sa kanyang sentido. Hindi ko ito ginusto, sabi niya. Ang boses ay basag. Gusto kong maging malakas para sa inyo, para sa MGA bata. Pero ang katawan ko, ayaw sumunod. Sa wakas, humarap si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at pagkabigo. May bahid ng pag-aalala na natitira PA rin sa kanyang MGA mata. Ngunit natatabunan na iyon ng anino ng duda na itinanim ng kanyang ina. Lahat na ng doktor, pinuntahan natin. Lahat sila, iisa ang sinabi. Walang mali sa'yo, Amara. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, ngunit mas masakit pakinggan. Kung walang mali sa katawan mo, baka naman nasa isip mo lang yan? Ang MJ salitang yon ay ang pinakamasakit sa lahat. Hindi lang ang kanyang lakas ang kinwestiyon ni Marco, kundi pati na rin ang kanyang katinuan. Para sa kanya, lahat ng ito ay gawa-gawa niya lang. Umiling si Amara. Ang MJ luhay tuluyan ng bumuhos. Hindi totoo yan. Bumuntong hininga si Marco, isang malalim at pagod na buntong hininga. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Kailangan ko nang umalis. May pulong PA ako. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya humalik. Naglakad lang siya palabas ng silid. Bago niya isara ang pinto, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang MGA mata ay nanunuri. Hindi ka ba talaga nagsisinungaling sa akin, Amara? Ang tanong ay binitiwan sa hangin. Walang pait, walang galit. Isang simpleng tanong na puno ng pagdududa. Pagkatapos, isinara na niya ang pinto at naiwan si Amara sa nakabibinging katahimikan. Napatingin siya sa kawalan. Ang kisame ng kanilang silid na dati saksi sa kanilang MJ pangarap at pagmamahalan, ngayon ay tila isang malaking puting lapida sa ibabaw niya. Ang lason ay hindi lamang nasa sabaw na iniinom niya gabi-gabi. Ang tunay na lason ay ang MJ abinhi ng duda na unti-unting pumapatay sa pagtitiwala at pag-ibig na pundasyon ng kanilang pamilya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang tunay na takot. Hindi takot sa sakit o panghihina, kundi takot na baka sa paggising niya isang araw, ang lalaking pinakamamahal niya ay isa ng ganap na estranghero.
Ang taunang pista ng San Mateo ay ang pinakamahalagang araw sa buong bayan. Ito ang araw kung kailan ang lahat ng pamilya, mayaman man o mahirap, ay nagsasama-sama. Para sa pamilyang Del Sol, ito rin ang araw para ipakita ang kanilang yaman at impluensya. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Amara sa harap ng salamin. Ilang araw na siyang nag-iipon ng lakas para sa araw na ito. Ito ang kanyang pagkakataon, ang pagkakataon niyang patunayan kay Marco at sa lahat na hindi siya tamad, na hindi siya nagkukunwari, na siya PA rin ng Amara, na minahal nito, malakas at kayang harapin ang lahat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nilalagyan ng kolorete ang kanyang pisngi. Sinusubukang itago ang pamumutla ng kanyang balat. Pinilit niyang ngumiti sa kanyang refleksyon. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Para kay Marco, para sa MGA anak ko. Sa gitna ng plaza, ang ingay ng MGA tao at ang masasayang tugtugin ay halos nakabibingi. Ang pamilyang Del Sol, bilang isa sa MGA pinakamalaking angkan, ang nangunguna sa prosesyon. Si Doña Isabela ay nakasuot ng eleganteng bestida, taas noo habang binabati ang MGA kakilala. Si Marco ay nasa kanyang tabi, seryoso ang mukha. Ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya para sa kanilang pamilya ay ang pag-aalay ng isang malaking bandehado na puno ng pinakamagagandang ani mula sa kanilang hasyenda. Taon-taon, si Amara ang may karangalang magdala nito. At sa taong ito, ipinagpilitan niyang gawin ito sa kabila ng pagtutol ni Marco. Hindi mo kaya, Amara. Hayaan mo na sa MGA katulong. Sabi nito kanina. Kaya ko. Mariin niyang sagot. Ngayon, habang hawak-hawak niya ang mabigat na bandehado, naramdaman niya ang unti-unting pangangalay ng kanyang MGA brass. Ang bawat hakbang patungo sa altar sa gitna ng plaza ay isang pakikibaka. Ang MGA ngiti ng megataong nakatingin sa kanya ay tila nanunukso. Ang sikat ng araw ay tila tumutusok sa kanyang MGA mata. Nag-focus siya sa mukha ni Marco na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Nakita niya ang pag-aalala sa MGA mata nito, ngunit meron ding pag-aabang. Isang pag-aabang na sana sa pagkakataong ito ay hindi siya biguin ni Amara. Malapit na, sabi niya sa sarili. Ilang hakbang na lang. Ngunit habang papalapit siya sa altar, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang bigat ng bandehado ay tila dumoble. Naramdaman niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang MGA tuhod. Sinubukan niyang kumapit ng mas mahigpit, ngunit ang kanyang MGA daliri ay tila wala ng pakiramdam. At pagkatapos, nangyari ang kanyang pinakakinatatakutan. Ang bandehado ay dumulas mula sa kanyang MGA kamay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang MGA prutas ay gumulong sa iba't ibang direksyon. Ang MGA bulaklak ay nagkalat. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa lugar na sinundan ng MGA bulungan na parang MG bubuyog na umuugong. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa nagkalat na alay sa lupa. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya. Hindi ang tunog ng nahulog na bandehado ang bumasag sa kanyang puso, kundi ang boses na sumunod dito. Walang silbi. Ang tinig ni Doña Isabela, matinis at puno ng pagkutya, ay tumarak sa puso ni Amara na parang isang punyal. Itinuro siya ng matanda sa harap ng daan-daang tao. Kahit kailan, hindi ka talaga nababagay sa pamilyang ito. Naghahanap ng saklolo ang MGA mata ni Amara. Hinanap niya si Marco. Nakita niya itong mabilis na lumalapit at sa isang saglit, umasa siyang ipagtatanggol siya nito. Aalalayan siya. Ngunit hindi. Hinawakan ni Marco ang braso niya ng mahigpit. Hindi ito isang hawak ng pag-aalalay, kundi isang hawak ng galit. Hinila siya nito palayo sa damdong, palayo sa MGA mapanghusgang mata, at dinala sa isang sulok sa likod ng entablado. Ano ba ang ginagawa mo? Galit na bulong ni Marco. May kamandag sa bawat salita. Sinira mo ang lahat.
Ipinahiya mo ako. Ipinahiya mo ang buong pamilya. Napatingin si Amara sa asawa. Ang MJ luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang MGA mata. Marco, nanghihina ako. Palagi na lang yan ang dahilan mo. Putol ni Marco sa kanya. Pagod ka. Nanghihina ka. Amara, hindi na kita maintindihan. Binitiwan ni Marco ang kanyang braso ng marahas. Tinalikuran siya nito at iniwang mag-isa sa gitna ng kanyang kahihiyan. Nakatayo lang si Amara doon habang ang MGA salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Mas masakit PA ito kaysa sa MGA salita ni Doña Isabela. Ang pagtalikod ng lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay ang siyang tuluyang pumatay sa natitirang lakas niya. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang MJ tunog sa paligid ay unti-unting humina. Napalitan ng isang matinis na ugong sa kanyang tainga. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang MJ kamay at paa. Ang huli niyang nakita ay ang anino ng kanyang asawang papalayo. At pagkatapos, isang ganap na kadiliman. Nagising si Amara hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa sakit ng kanyang puso. Ang una niyang nakita ay ang pamilyar na kisame ng kanilang silid. Ang una niyang naramdaman ay ang pamilyar na panghihina ng kanyang katawan. At ang unang bumalik sa kanyang alaala ay ang kahihiyan, ang tunog ng nabasag na bandehado, ang MGA bulungan, ang matalas na tinig ni Doña Isabela, at higit sa lahat, ang galit sa MGA mata ni Marco. Napapikit siya ng mariin, na para bang sa pagpikit niya ay mabubura ang lahat. Ngunit ang MGA alaala ay mas malinaw pa sa liwanag na tumatagos sa bintana. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Marco. Pumasok ito ng tahimik, hindi ito lumapit sa kama. Sa halip, kinuha nito ang ilang damit mula sa aparador at isang unan mula sa upuan. Marco? Halos paos niyang tawag. Hindi lumingon ang asawa niya. Magpahinga ka, sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Dito ka na lang muna sa kwarto para hindi ka na mapagod. Hindi iyon isang pakiusap, isa yung utos. Saan ka pupunta? Tanong ni Amara habang pinapanood ang asawang naglalagay ng kumot sa kanyang braso. Sa kabilang kwarto. Simpleng sagot nito. Kailangan ko ng espasyo, Amara. Kailangan kong mag-isip. Walang nagawa si Amara kundi panoorin itong tumalikod at lumabas ng silid. Ang pag-click ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng isang kandado. Ngayon, opisyal na. Ang kanilang silid, na dati pugad ng kanilang pagmamahalan, ay isa na ngayong kulungan. At siya ang bilanggo. Lumipas ang MJ araw. Ang tanging nagbabago lang ay ang sikat ng araw na gumuguhit sa sahig. Ang kanyang pagkain ay inihahatid sa kanyang silid. Ang kanyang mundo ay lumiit hanggang sa 4 na sulok na lamang ng kwartong iyon. Isang hapon, narinig niya ang masayang tawanan ng kanyang MGA anak mula sa hardin sa ibaba. Ang tunog na yon, na dating nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Miss na niya sila. Isang biglaang determinasyon ang bumuhay sa kanyang nanlalatang katawan. Kailangan ko silang makita. Bulong niya sa sarili. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, itinukod niya ang kanyang sarili para makaupo. Ang kanyang hininga ay malalim at pagod. Dahan-dahan, isinabit niya ang kanyang MGA binti sa gilid ng kama. Ang kanyang MGA paa ay nanginginig ng tumama sa malamig na sahig. Kaya ko to, sabi niya, habang kumakapit sa dulo ng kama para tumayo. Nagawa niya. Nakatayo siya. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Ang kanyang MGA tuhod ay parang gulaman na biglang lumambot. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Nawalan ng lakas ang kanyang MGA binti at siya'y bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay mahina lamang, ngunit para sa kanya, ito'y nakabibingi.
ang tunog ng kanyang ganap na pagkatalo. Habang nakahandusay siya roon, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Isabela, may dalang isang tray ng pagkain. Huminto ito nang makita siya sa sahig. Walang gulat sa mukha nito, walang pag-aalala. Sa halip isang maliit na ngiti ang sumilay sa MGA labi ng matanda. Isang ngangiting tagumpay na hindi umabot sa MGA mata nito. "Hiya, anong nangyari sa'yo?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ibinaba nito ang tray sa isang mesa at tinulungan siyang bumalik sa kama. "Sinabi ko na sa'yo na magpahinga ka lang. Huwag ka nang matigas ang ulo. Heto, dinalhan kita ng paborito mong sinigang. Ako mismo ang nagluto." Habang sinusubuan siya ng biyenan, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kilabot. Ang bawat kutsara ng mainit na sabaw ay tila nagdadala ng lamig sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng nasa harap niya na may anyong isang nag-aalalang ina ay ang parehong babae na nagpahamak sa kanya sa harap ng buong bayan. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga siya sa dilim, dahan-dahang bumukas ang kanyang pinto. Sa siwang, sumilip ang 5 maliliit na ulo. Dahan-dahan silang pumasok, maingat na para bang MJ munting magnanakaw. Lumapit sila sa kanyang kama at isa-isang umakyat para yumakap sa kanya. "Mama," bulong ng bunso. "Namimiss ka na po namin," sabi naman ng isa PA. Niyakap sila ni Amara ng mahigpit, nilalanghap ang kanilang amoy. Ang kanilang maliliit na katawan ang tanging init na naramdaman niya sa loob ng maraming araw. "Mama, gumaling ka na po," hiling ni Lia, ang kanyang panganay, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa MGA bisig ng kanyang MGA anak, umiyak si Amara ng walang tunog. Sila na lang ang natitira sa kanya. Sila na lang ang dahilan para lumaban, PA. Matapos ang ilang sandali, kinailangan na nilang umalis. Bago PA sila mahuli ng kanilang lola, hinalikan nila siya sa pisngi at tahimik na lumabas. Naiwan si Amara sa dilim. Yakap-yakap ang unan na may amoy PA rin ng kanyang MGA anak. Ang pinto ay hindi na isara ng maigi. At mula sa siwang, narinig niya ang isang boses sa labas. Ang boses ni Doña Isabela na kausap ang isang katulong. "Siguraduhin mong nakakandado ang pinto sa ibaba. Hayaan niyo siyang magmukmok dyan. Dyan siya nababagay." Ang MGA salita ay malamig, matigas at walang awa. Isinara nito ang pinto sa puso ni Amara at sa katahimikan ng kanyang kulungan, alam niyang nag-iisa na lang talaga siya. Underscore, 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 underscore. Ang malawak na hasyenda ay paraisong palaruan para sa magkakapatid. At sa lahat ng laro, ang paborito nila ay tagu-taguan. "Taguan na!" sigaw ng isa sa MGA kapatid ni Lia. Mabilis na tumakbo si Lia. Ang kanyang maliliit na paa ay halos walang ingay sa makintab na sahig na kahoy. Ang kanyang MGA kapatid ay laging nagtatago sa hardin o sa MGA silid sa itaas. Ngunit si Lia, bilang panganay, ay alam ang MGA pinakamagandang taguan. Ang kusina. Malaki ito, malawak, at puno ng MGA lugar na mapagtataguan ng isang maliit na batang tulad niya. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay sumalubong sa kanya. Dahan-dahan, nagtago siya sa likod ng isang malaki at lumang aparador na gawa sa nara. Perpekto. Mula sa maliit na siwang, tanaw niya ang halos buong kusina, ngunit imposibleng makita siya. Narinig niya ang tawanan ng kanyang MGA kapatid sa labas habang hinahanap siya. Napangiti si Lia at lalong isiniksik ang sarili sa kanyang taguan. Ilang sandali PA, narinig niya ang MGA yabag na papalapit. Ngunit hindi ito ang yabag ng kanyang MGA kapatid.
Mabibigat ito, marahan at may awtoridad. Pumasok si Doña Isabela sa kusina. Agad na napigil ni Lia ang kanyang paghinga. Kahit kailan ay hindi siya naging komportable sa kanyang lola. Mayroong lamig sa MG ang mata nito na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pinanood niya ang kanyang lola habang papalapit ito sa kalan. Mayroong isang palayok doon, kumukulo ng mahina at naglalabas ng mabangong amoy ng sabaw. Tila iyon ang sopas na laging inihahanda para sa kanyang mama. Tumingin si Doña Isabela sa kaliwat kanan na para bang tinitiyak na walang ibang tao sa paligid. Akala niya ay nag-iisa siya. Mula sa kanyang taguan, kitang-kita ni Lia ang bawat galaw ng matanda. Ibinaba nito ang takip ng palayok. Pagkatapos, mula sa bulsa ng kanyang bestida, inilabas nito ang isang bagay. Isang maliit na papel na maingat na nakatupi. Dahan-dahan itong binuksan ni Doña Isabela. Sa loob, mayroong isang pulbos na kulay kape. Ang MGA mata ni Lia ay nanlaki. Ano yon? Sa isang mabilis ngunit siguradong galaw, isinaboy ng kanyang lola ang laman ng papel sa kumukulong sopas, ang sing-sing na jade. Sa daliri nito ay kumislap. Sa ilalim ng ilaw ng kusina, habang hinahalo nito ang sabaw gamit ang isang sandok. Hindi alam ni Lia kung ano ang pulbos na yon. Siguro pampalasa, siguro gamot. Ngunit ang paraan ng pagkilos ng kanyang lola, ang palihim na pagtingin sa paligid, ang maingat na pagtatago ng papel, ay nagsasabi sa kanya na mayroong mali. Isang bagay na napakamali. Mabilis na itinupi ni Doña Isabela ang walang lamang papel at ibinalik sa kanyang bulsa. Kumuha ito ng isang mangkok, nagsalin ng mainit na sopas at ipinatong sa isang tray. Bago umalis, may ginawa PA itong isang bagay na lalong nagpakaba kay Lia. Naglakad ito papunta sa isang hilera ng MJ lumang lata ng tsa sa isang estante. Binuksan nito ang isa at mula sa bulsa, kinuha ang isa pang nakatuping papel na may laman pa at maingat na inilagay sa loob sa ilalim ng MJ dahon ng tasaa. Isinara nito ang lata at ibinalik sa dati nitong pwesto. Nang sa wakas ay umalis na si Doña Isabela, dala-dala ang tray, nanatili si Lia sa kanyang pinagtataguan, hindi makagalaw. Ang kanyang puso ay parang kabayong nagkakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ang sopas na yon ay para sa kanyang mama. Nakalimutan na niya ang kanilang laro. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina na naghihintay sa kanyang silid. Kailangan niyang sabihin ito. Kailangan niyang balaan ang kanyang mama. Nang maramdaman niyang ligtas nang lumabas, kumaripas siya ng takbo. Tinakbo niya ang pasilyo, ang kanyang MGA paa. Halos hindi sumasayad sa sahig. Bawat anino ay tila humahabol sa kanya. Ang imahe ng pulbos na inihahalo sa sopas ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hingal na hingal siyang huminto sa harap ng pinto ng silid ng kanyang ina. Pinihit niya ang seradura at pumasok sa loob. Naabutan niyang nakahiga ang kanyang ina, maputla at mukhang nanghihina, gaya ng dati. Lia anak, anong nangyari? Mahinang tanong ni Amara nang makita ang anyo ng kanyang anak. Ang namumutlang mukha, ang malalaking matang puno ng takot at ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito. Agad na naramdaman ni Amara na mayroong hindi tama. Anak, anong problema? Umupo siya mula sa pagkakahiga. Ang sariling panghihina ay pansamantalang nawaglit. Lumapit si Lia sa kama. Ang MGA binti nito'y nanginginig. Humawak siya sa kamay ng kanyang ina. Ang MGA daliri nito'y malamig. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit ang MGA salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang takot na nakita niya sa kusina ay bumabalot sa kanya. Lia, magsalita ka. Natatakot ako. Pakiusap ni Amara. Hinahaplos ang buhok ng anak. Sa wakas, pagkatapos huminga ng malalim, ang MGA salita ay lumabas mula sa bibig ni Lia.
pabulong at nanginginig. Mama, may nilagay po si Lola sa sabaw mo. Ang emigay salitang iyon ay tila humigop ng lahat ng hangin mula sa silid. Para kay Amara, ang simpleng pangungusap ng kanyang anak ay hindi isang simpleng paratang. Ito ay isang kidlat na gumising sa bawat hibla ng kanyang natutulog na kamalayan. Bigla, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang hindi maipaliwanag na pagod, ang panghihina, ang MGR resulta ng doktor na laging nagsasabing wala siyang sakit, ang pampalakas na sabaw na laging ipinipilit sa kanya ni Doña Isabela gabi-gabi. Ang MGA piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang bagay na napakasama, isang bagay na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang puso. Ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina, kahit sa kabila ng lahat ng pagmamaltrato nito, ay siya palang unti-unting pumapatay sa kanya. Napatingin si Amara sa kanyang anak, na ngayon ay nagsisimula ng umiyak dahil sa takot. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw. Ang tanging ginawa niya ay hilahin si Lia palapit sa kanya at niyakap ito ng napakahigpit. Sa yakap na yon, isang bagong damdamin ang isinilang sa puso ni Amara. Isang damdaming mas malakas PA sa kanyang panghihina, mas matindi PA sa kanyang kalungkutan, at mas nakakatakot PA sa anumang lason. Ang damdamin ng isang inang gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang MGA anak. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa pagpapagaling. Ito ay tungkol sa paglaban para mabuhay. Nang mahigpit ang yakap ni Amara kay Lia, tila ba sa pagyakap na yon ay kinukuha niya ang lahat ng takot mula sa munting katawan ng kanyang anak at inililipat sa sarili niya. Sa labas, siya ay isang inang nagpapakalma. Ngunit sa loob, ang kanyang mundo ay gumuho na. At mula sa MGA guho nito, isang bagong Amara ang dahan-dahang bumabangon. Hindi ito ang Amara na umiiyak sa gabi. Hindi ito ang Amara na naghihintay sa awa ng kanyang asawa. Ang Amara na ito ay malamig, tahimik, at mapanganib. Anak, makinig ka, bulong niya sa tainga ni Lia. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Ang nakita mo, ang narinig mo, ay isang sikreto nating dalawa. Naiintindihan mo ba? Kahit kanino, kahit sa papa mo, huwag mong sasabihin. Pangako. Tumango si Lia. Ang MGA matay puno PA rin ng luha. Ngunit ngayon ay meron ng pag-unawa. Isang sikreto. Isang mabigat na sikretong sila lang dalawa ang nakakaalam. Mabuting bata, sabi ni Amara. At hinalikan ito sa noo bago ito tuluyang lumabas ng silid. Nang mag-isa na siya, hindi siya umiyak. Sa halip, isang nakakakilabot na kalinawan ang bumalot sa kanya. Wala nang puwang ang pagdadalamhati. Ang tanging naroon ay ang apoy ng galit at isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Kung gusto ni Doña Isabela ng laro, bibigyan niya ito ng laro. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magtatakda ng MGA patakaran. Kinabukasan, nang marinig niya ang MGA gigising manawag ng kanyang biyanan sa pasilyo, mabilis siyang humiga at ipinikit ang MGA mata. Dala-dala nito ang pananghalian. Isang mangkok na naman ng mainit na sopas. Nang pumasok si Doña Isabela, sinimulan ni Amara ang kanyang pag-arte. Sinimulan niya ito sa isang malakas at halos walang katapusang pag-ubo. Isang pag-ubong tila dudurog sa kanyang MGA baga. Dahan-dahan, Hija, sabi ng matanda. Isang dagliang inis ang sumilay sa mukha nito bago napalitan ng pagkukunwaring pag-aalala. Lumapit ito at inilapag ang tray sa tabi ng kama. Mukhang lalo kang humihina. Mabuti pa'y kumain ka na para lumakas ka. Salamat po, Mama, sabi ni Amara sa pagitan ng MGA pag-ubo. Tinitiyak na ang kanyang boses
ay tunog mahina at hirap. Habang inaayos ni Doña Isabela ang MG unan sa likod niya, ang MGA mata ni Amara ay mabilis na gumalaw. Sa loob ng drawer ng kanyang mesita, nakatago ang isang luma niyang cellphone na basag ang screen. Ito ang kanyang tanging sandata. Nang lumingon ang matanda para kumuha ng isang basong tubig, iyon na ang pagkakataon niya. Sa isang mabilis na kilos na hindi niya akalaing magagawa, PA niya. Binuksan niya ang drawer, kinuha ang cellphone, at sa ilalim ng kumot, nanginginig ang MGA daliring pinindot ang record sa voice recorder app. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang hita. "Heto, uminom ka muna ng tubig," sabi ni Doña Isabela. "Hindi ko po yata kayang ubusin lahat yan, Mama. Wala po akong gana." Pag-arte ni Amara. "Kailangan mong pilitin." Giit ng matanda, kinuha ang mangkok. "Kung hindi, paano ka gagaling?" Sinunod ni Amara. Bawat subo ay parang lason na dumadaan sa kanyang lalamunan, ngunit tiniis niya. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang pagpapanggap. Nang sa wakas, ay umalis na ang kanyang biyenan. Iniwan ang halos kalahati pang sopas sa tray. Naghintay si Amara ng ilang minuto. Tiniyak niyang wala ng tao sa labas. Pagkatapos, maingat siyang bumangon. Kinuha niya ang mangkok at dahan-dahang naglakad papunta sa malaking paso ng halaman sa sulok ng kanyang silid. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang natitirang sopas sa lupa ng halaman. Ang kanyang MGA kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay matatag. Ito ang kanyang unang maliit na paghihimagsik. Bumalik siya sa kama at pinakinggan ang kanyang na-record. Mahina ito, ngunit malinaw. Ang boses ng kanyang biyenan, ang tunog ng kutsara. Wala pang matibay na ebidensya, pero isang simula na ito. Gabi-gabi, sa tuwing maghahatid ng pagkain si Doña Isabela, inuulit niya ang proseso. Nagpapanggap siyang mahina, palihim na nagre-record, at pagkatapos ay itinatapon ang pagkain. Isang gabi, habang nagpapanggap siyang natutulog, narinig niya ang boses ni Doña Isabela mula sa labas ng kanyang bahagyang nakabukas na pinto. May kausap ito sa telepono. Mabilis na kinuha ni Amara ang kanyang cellphone, pinindot muli ang record, at itinapat sa siwang ng pinto. "Oo, ayos ang lahat," narinig niyang sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kasamaan. Epektibo ang MJ halamang gamot. Unti-unti na siyang nauubos. Malapit na. Konting tiis na lang at mawawala na ang basura sa buhay ng anak ko. Napatakip si Amara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Basura. Iyon ang tingin sa kanya. Isang basura na kailangang itapon. Pinatay niya ang recording. Hawak na niya. Hawak na niya ang patunay na wawasak sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng pamamahay na ito. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay ang tamang panahon para itapon ang basura kung saan ito nararapat. Underscore, 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 underscore. Ang recording ng boses ay isang sandata, ngunit alam ni Amara na hindi ito sapat. Kayang-kaya itong itanggi ni Doña Isabela. Sasabihin nilang gawa-gawa lang. Sasabihin nilang pinutol-putol. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maikakaila. Kailangan niyang makita nila ang nakita ni Leah. Kailangan niya ng video. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Ang isang pagkakamali ay sisira sa lahat. Sa loob ng ilang araw, pinag-aralan niya ang bawat galaw ng kanyang biyenan. Palagi itong pumapasok mula sa parehong pinto. Palagi nitong inilalapag ang tray sa parehong mesita. Ang anggulo ay kailangang maging perpekto. Isang hapon, habang nag-iisa, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukan ang iba't ibang pwesto. Sa wakas, natagpuan niya ang perpektong lugar.
nakasandal sa pagitan ng dalawang makakapal na libro sa kanyang mesita, bahagyang natatakpan ng isang lampara, ngunit ang kamera ay malinaw na nakatutok sa lugar kung saan karaniwang inilalagay ang tray ng pagkain. Nang marinig niya ang papalapit na MGA yabag ni Doña Isabela, ang puso ni Amara ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Halos hindi siya makahinga sa tindi ng kaba. Nanginginig ang kanyang MGA kamay habang pinipindot ang video record. Mabilis siyang humiga at nagtalukbong ng kumot, nag-iwan lang ng maliit na siwang para makita ang screen ng cellphone. Pumasok si Doña Isabela. Mula sa ilalim ng kumot, pinanood ni Amara ang dalawang eksena ng sabay-sabay. Ang aktwal na biyenan niyang naglalakad palapit at ang imahe nito sa maliit na screen ng kanyang cellphone. "Gising ka, PA pala," sabi ng matanda. Inilapag ang tray sa mesita. Eksakto sa lugar na inaasahan niya. Ang kamera ay perpektong nakatutok dito. "Heto na ang hapunan mo." "Salamat po," sagot ni Amara. Ang boses ay sadyang pinahina. Gaya ng dati, umupo ang matanda sa gilid ng kama. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ginawa si Doña Isabela. Hindi siya agad nagsimulang magsubo. Sa halip, lumingalinga ito sa paligid na para bang may nararamdaman. Tila may nagbago sa hangin. Napatigil sa paghinga si Amara. Nakikita ba nito ang cellphone? Ang MG ang mata ng matanda ay tumingin sa direksyon ng mesita at sa isang nakakakilabot na segundo, tila direkta itong nakatitig sa lente ng kamera. Ngunit pagkatapos, umiling lang ito at ibinaling ang atensyon sa pagkain. "Mukhang kailangan mo ng dagdag na pampalakas ngayon," bulong nito na para bang kinakausap ang sarili. Parang tumatagal ang epekto. At pagkatapos, nangyari na. Sa harap mismo ng kamera, sa malinaw na liwanag, kinuha ni Doña Isabela ang pamilyar na nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa screen ng cellphone kitang-kita ni Amara ang kulay kapeng pulbos. Isinaboy ito ng matanda sa ibabaw ng sopas. Hindi niya ito hinalo. Hinayaan niya lang itong lumubog at matunaw sa mainit na sabaw. Ang lahat ng ito ay nakuna ng kamera. Malinaw. Walang duda. Nang matapos, nagsimula na si Doña Isabela na subuan si Amara. Tiniis ni Amara ang bawat kutsara. Ang kanyang MGA matay nakapako sa screen sa ilalim ng kumot na para bang iyon ang kanyang linya ng buhay. Ngunit hindi PA doon natapos ang lahat. Pagkatapos pakainin si Amara, tumayo ang matanda. Akala ni Amara ay aalis na ito, ngunit nagkamali siya. Naglakad ito papunta sa bintana, nakatalikod sa kama at tumingin sa malawak na lupain ng hasyenda. Akala siguro nito ay tulog na si Amara. Akala nito, nag-iisa na siya sa kanyang MGA iniisip. At sa katahimikan ng silid, nagsimula itong magsalita sa sarili. Isang bulong na puno ng lason, mas mapait PA kaysa sa pulbos na inihahalo nito sa pagkain. Akala niya sino siya. Narinig ni Amara ang bulong ng biyenan, malinaw na nakukunan ng mikropono ng cellphone. Isang hamak na taga-bukid, walang pinag-aralan, walang yaman. Nakuha lang niya ang anak ko dahil sa awa. Nagpatuloy ito, ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Amara. "Ako, pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Nagtiis ako. Nagpakahirap ako para itaas ang pangalan ng pamilyang ito. Hindi ako papayag na isang katulad niya ang sisira sa lahat. Isang basurang kailangang itapon." Sa MGS salitang iyon, inilantad ni Doña Isabela ang pinakamatindi niyang sikreto, hindi ang tungkol sa lason, kundi ang tungkol sa kanyang sarili. Ang kanyang galit ay hindi lang dahil sa pagiging mahirap ni Amara. Ito ay dahil sa inggit, sa takot. Takot na makita sa pagkatao ni Amara ang sarili niyang pinagmulan, isang imaheng pinilit niyang ibaon sa limot. Nang sa wakas, ay umalis ang matanda, na natiling nakahiga si Amara ng ilang minuto. Hindi makagalaw. Ang kanyang dibdib ay puno ng halo-halong emosyon, tagumpay, sakit,
galit at isang kakaibang awa para sa babaeng sinira ng sarili nitong kapaitan. Dahan-dahan, kinuha niya ang cellphone mula sa ilalim ng kumot. Pinatay niya ang recording. Pinanood niya ang video. Nandoon lahat. Ang kamay, ang pulbos, ang mukha ni Doña Isabela, at ang tinig ng isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang kagalang-galang na donya. Niyakap niya ang cellphone. Ito na ang katapusan. At ito rin ang magiging simula. Habang hawak niya ang kanyang ebidensya, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang MGI ugat. Mas malakas kaysa sa anumang lason. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang marang pagbukas ng pinto ng isang katulong. Ito ay mabilis at biglaan. Napatayo si Amara sa gulat. Ang cellphone ay mahigpit, PA ring hawak sa kanyang kamay. Nakatayo sa may pintuan si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang MGA mata ay nakatitig, hindi sa kanya, kundi sa cellphone na nasa kamay niya. Ano yan, Amara? Nakatayo si Marco sa may pintuan. Ang kanyang MGA mata ay nakapako sa cellphone na hawak ni Amara. Para sa kanya, ang nakita niya ay hindi isang babaeng nanghihina, kundi isang babaeng biglang nagkaroon ng lakas, isang babaeng nahuli sa akto. Ano yan, Amara? Ulit niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalala. Mabilis na itinago ni Amara ang cellphone sa ilalim ng kumot. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kalmadong anyo. Ngunit nakita ni Marco ang dagliang pagpanik sa MGA mata nito. Wala ito, sagot ni Amara. Umiiwas ng tingin. Pinapanood ko lang ang MGA video ng MGA bata nung maliliit PA sila. Isang palusot. Isang magandang palusot, ngunit para kay Marco, isa PA rin itong kasinungalingan. Sa loob ng maraming linggo, halos hindi nito magawang humawak ng baso, pero ngayon, nahuli niya itong alisto at may hawak na cellphone. Ang MG binhi ng duda na itinanim ng kanyang ina ay biglang nag-ugat ng malalim sa kanyang puso. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya ito at padabog na isinara ang pinto. Nagpunta siya sa kanyang pribadong opisina sa ibaba, ang lugar kung saan siya nagtatago kapag ang mundo ay masyadong magulo. Umupo siya sa kanyang silyang leather at napasabunot sa sariling buhok. Pagod na siya. Pagod na siyang makita ang asawang laging nakahiga. Pagod na siyang marinig ang MGA reklamo ng kanyang ina. Pagod na siyang maramdaman na siya ay nag-iisa sa pagharap sa lahat ng problema. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang lumang photo album. Sa unang pahina naroon ang kanilang litrato nung araw ng kanilang kasal. Si Amara, napakaganda sa kanyang simpleng bestida, ang nangiti nito'y kasing liwanag ng araw. Nakita niya sa MGA mata nito ang lakas, ang determinasyon, ang parehong MJ katangian na minahal niya. Nasaan na ang babaeng to? Bulong niya sa sarili. Hinahaplos ang litrato. Isinara niya ang album. Ang pagmamahal ay nandoon PA rin. Ngunit natatabunan na ito ng makapal na alikabok ng pagkadismaya at pagdududa. Anak. Napaangat ng tingin si Marco. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ina, si Doña Isabela. May dalang isang tasa ng kape. Pumasok ito at ipinatong ang tasa sa kanyang mesa. Nakita nito ang photo album. Ang nakaraan ay nakaraan na, Marco? Malumanay na sabi nito, ngunit may talim sa likod ng MGA salita. Ang kailangan mong isipin ay ang kasalukuyan at ang hinaharap ng MGA anak mo. Umupo ito sa silya sa tapat niya. Nakikita ko ang paghihirap mo. Isang lalaki ay nangangailangan ng isang asawang katuwang sa buhay, hindi isang pabigat. Hindi umimik si Marco, ngunit bawat salita ng kanyang ina ay tumatagos sa kanya. Mahal mo siya, alam ko. Pagpapatuloy nito. Pero minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan din ng pagiging matigas. Kailangan mong gisingin siya sa katotohanan.
Kung hindi niya kayang maging asawa mo, marami pang iba dyan na karapat-dapat sa posisyon niya. Ang MJ salitang pabigat at karapat-dapat ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco. Iyon na. Iyon na ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang bigyan ng leksyon si Amara. Kailangan nitong matakot. Baka sa ganoong paraan gumaling ito. Tumayo si Marco at naglakad papunta sa isang malaking salamin sa gilid ng kanyang opisina. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Nakita niya ang isang pagod na lalaki, isang pagod na asawa, isang pagod na ama, isang pagod na anak. Kailangan na itong matapos. Kailangan kong maging matigas, sabi niya sa kanyang sarili na para bang kinukumbinsi ang sarili. Para sa kanya, para sa MGA bata, para sa aming lahat. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang puso at nilisan ang opisina. Ang bawat hakbang pabalik sa kanilang silid ay mabigat na para bang naglalakad siya patungo sa kanyang sariling bitayan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Amara na nakahiga ulit, nakatalikbong ng kumot na para bang walang nangyari. Ang imaheng ito ang siyang nagsilbing huling gatong sa kanyang nag-aalab ng frustrasyon. Tumayo siya sa paanan ng kama. Hindi niya tinignan ang mukha nito. Ang kanyang MGA mata ay nakapako sa isang punto sa dingding. Ito na ang huli, Amara, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Sinubukan niyang alisin ang lahat ng emosyon. Ayusin mo ang sarili mo o iiwan kita at isasama ko ang MGA bat. Nang isara ni Marco ang pinto, hindi ang tunog ng pag-click ang narinig ni Amara. Ang narinig niya ay ang tunog ng pagbasag ng huling piraso ng kanyang puso. Nakatitig lang siya sa pintong kahoy, ang MGA matay tuyo. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang MJ salita ng kanyang asawa ay hindi parang isang sampal o isang suntok. Iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang iwinaksi ang lahat ng pag-asa, lahat ng pagmamahal, lahat ng alaala, hanggang sa wala nang natira, kundi isang malaking kawalan. Iiwan kita at isasama ko ang MGA bata. Iyon ang pinakamasakit, hindi ang pag-iwan sa kanya, kundi ang pagkuha sa kanyang MGA anak. Ang tangkang pag-agaw sa nag-iisang dahilan kung bakit siya humihinga PA. Sa sandaling iyon, namatay ang Amara na asawa ni Marco. Ang natira ay ang ina ni Nalia at ng 4 PA nitong kapatid. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Isang malamig na determinasyon ang dumaloy sa kanyang MJ ugat. Mas malakas kaysa sa laso, mas matibay kaysa sa sakit. Wala nang babalikan, wala nang dapat isalba. Ang kailangan na lang niyang gawin ay tapusin ito. Naghintay siya. Naghintay siya hanggang sa ang MJ tunog sa hasyenda ay unti-unting humina. Naghintay siya hanggang sa ang buwan na lang ang tanging ilaw sa kanyang silid. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumangon. Walang bakas ng panghihina. Ang kanyang MJ galaw ay tiyak at may layunin. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop mula sa ilalim ng kama at ang cellphone mula sa pinagtataguan nito. Kinuha rin niya ang isang maliit na USB na nakatago sa luma niyang pitaka. Sa liwanag lamang ng laptop screen, sinimulan niya ang kanyang gawain. Ang kanyang MGA daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Bawat pag-click ng mouse, bawat pag-type sa keyboard ay isang hakbang palayo sa kanyang dating buhay. Kinopya niya ang video. Kinopya niya ang MGA voice recording. Bawat file ay isang patunay. Bawat byte ay isang bala. Ang progress bar ng file transfer ay tila gumagalaw ng napakabagal. Sa bawat segundong lumilipas, nakikinig siya sa bawat tunog sa labas ng kanyang pinto. Handa sa anumang mangyayari. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na matatag at malakas. Nang sa wakas ay lumabas ang salitang transfer complete, napapikit siya ng mariin. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan.
Maingat niyang tinanggal ang USB, itinago ang laptop at cellphone at inilagay ang USB sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang maliit na piraso ng plastik na yon ang kanyang kalayaan. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad palabas ng kanyang silid. Ang kanyang MGA paa ay dinala siya sa silid ng kanyang MGA anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, ang 5 niyang anghel ay mahimbing na natutulog, payapa, at walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumabog. Nilapitan niya ang bawat isa. Una si Leah, ang kanyang matapang na panganay, na kahit sa pagtulog ay tila malalim ang iniisip. Hinalikan niya ito sa noo. "Salamat anak, pinalakas mo si mama." Pagkatapos ay ang kanyang kaisa-isang lalaki na mahigpit na kayakap ang isang laruang kotse. Hinalikan niya ito sa pisngi. "Magiging matapang katulad ng mama, ha?" At ang 3 PA niyang maliliit na prinsesa, magkakatabing natutulog. Ang kanilang MGA hininga ay sabay-sabay at mahina. Hinalikan niya ang bawat isa sa kanila. "Hindi na tayo iiyak. Pangako." Ang MGA luha na hindi niya magawang ilabas para sa sarili ay kusa na ngayong dumaloy para sa kanila. Ngunit hindi ito MGA luha ng kalungkutan. Ito ay MGA luha ng isang pangako. Isang taimtim na panata na mula sa araw na ito, hindi na niya hahayaang may manakit PA sa kanila. Hindi na niya hahayaang sirain ng laso ng hasyenda ang kanilang kinabukasan. Bumalik siya sa kanyang silid at lumapit sa bintana. Sa ibaba, sa malawak na hardin, nakita niya ang MGA ilaw at ang MGA taong abala sa pag-aayos. Mga tolda, mga mesa, mga bulaklak. Pinaghahandaan ang malaking selebrasyon para sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Hacienda del Sol bukas. Ang pinakamalaking pagtitipon ng taon. Ang perpektong entablado. Pinanood niya ang mega paghahanda. Ang lugar na dati sumisimbolo sa kanyang meya pangarap, ang magkaroon ng masayang pamilya sa isang magandang tahanan, ngayon ay isa na lamang lugar ng digmaan. At bukas, sa mismong lugar na yan, magaganap ang huling laban. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang MGA labi. Hindi ito ang nangiti ng isang mapagmahal na asawa o ng isang mabait na ina. Ito ang nangiti ng isang babaeng wala nang ikakatakot na mawala. Hinawakan niya ang USB sa ilalim ng kanyang damit. Mainit ito sa kanyang balat na para bang naglalaman ito ng apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Tumingala siya sa madilim na kalangitan at huminga ng malalim. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ngunit sa loob niya, nag-aapoy ang isang determinasyon na kayang sunugin ang buong hasyenda. "Tapusin na natin ito," bulong niya sa katahimikan ng gabi. Ang araw ng anibersaryo ng Hacienda del Sol ay dumating. Ang hardin, na dati saksi sa kanyang MGA luha, ngayon ay naging entablado ng kanyang paghihiganti. Punong-puno ito ng MGA bisita mula sa MGA simpleng magsasaka hanggang sa MGA kagalang-galang na personalidad sa politika at negosyo. Ang musika ay malakas, ang tawanan ay masigla, at ang hangin ay puno ng amoy ng masasarap na pagkain. Ngunit para kay Amara, ang lahat ng iyon ay tila isang malaking, nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso habang nakatayo siya sa tuktok ng malaking hagdanan sa loob ng mansyon. Nakasuot siya ng isang simpleng Filipiniana gown na gawa sa juicy, kulay puti. Ito ang kanyang wedding gown na binago lang niya ng kaunti. Ito ang sumisimbolo sa Amara na minahal ni Marco. Ang Amara na nag-alsa. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng simple at ang kanyang mukha, bagaman maputla, PA rin, ay may bahid ng kolorete na nagbibigay ng ilusyon ng kalusugan. Sa labas, siya ay tila mahina PA rin. Ngunit sa loob, siya ay isang bagong Amara, matatag, matapang, at puno ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. Hawak niya ng mahigpit ang isang maliit na clutch bag na naglalaman ng kanyang sandata
ang USB. At pagkatapos, nagsimula na siyang bumaba. Bawat hakbang ay maingat. Bawat hakbang ay may layunin. Tila huminto ang lahat ng ingay sa hardin nang makita siya ng MGA bisita. Ang MGA ulo ay nagsimulang lumingon sa kanyang direksyon. Ang MGA bulungan ay nagsimulang magsimula, malumanay sa una. Pagkatapos ay lumakas. Narinig niya ang MGA salita. Si Amara ba yan? Napakaputla niya. Mukhang hindi PA rin magaling. Ngunit hindi siya nagpadala. Diretso ang kanyang tingin. Naglakad siya pababa ng hagdanan. Tila isang reyna na muling bumalik sa kanyang trono. Sa kabila ng pagiging maputla at payat. Sa gitna ng damdong, nakita niya si Doña Isabela. Ang kanyang biyenan ay nakangiti at abala sa pakikipag-usap sa isang mataas na opisyal. Nang makita siya, isang ngiti ang gumuhit sa MGA, labi ng matanda. Isang ngiting puno ng pagmamayabang at pagkutya. Akala nito, isa na namang katatawanan ang gagawin niya. Akala nito, siya ay isang sunod-sunuran PA rin. Ngunit hindi niya pinansin ang nangiti ni Doña Isabela. Sa halip, hinanap niya si Marco. Nakatayo ito sa di kalayuan, nakikipagkamay sa MGA bisita. Nang magtama ang kanilang MGA mata, nakita ni Amara ang iba't ibang emosyon sa mukha ng kanyang asawa. Pagkagulat, pag-aalala, at sa isang mabilis na sandali, isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang pag-asa na sana, sa wakas, ay nagbago na siya. Sana, sa wakas, ay babalik na siya sa dati. Isang pait na ngiti ang sumilay sa MGA labi ni Amara. Oo, nagbago na ako, Marco. Naglakad siya diretso sa gitna ng entablado kung saan nakalagay ang mikropono. Bago PA man makariyak si Doña Isabela o Marco, humawak na siya sa mikropono. Hindi siya nagsalita agad. Hininga niya ng malalim, hinayaan ang kaba na dumaloy sa kanyang MGA ugat at maging lakas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay tila mahina, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa MGA speaker. May kaunting panginginig, ngunit mayroon ding determinasyon. Ako po si Amara del Sol. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang MGA bisita. Si Doña Isabela ay nanlaki ang MGA mata at nagsimula ng lumapit. Si Marco naman ay mabilis na naglakad patungo sa entablado. Amara, anong ginagawa mo? Bulong ni Marco. Sinubukan siyang hilahin pababa, ngunit mariin siyang kumalas. Hinarap niya ang MGA bisita, ang kanyang MGA matay matatag. Bago po ang lahat, nais kong magpakita ng isang maikling video. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Ito po ay isang espesyal na handog para sa aming iginagalang na matriarch, si Doña Isabela del Sol. Naglakad siya papalapit sa gilid ng entablado kung saan nakatayo ang isang sound engineer at isang technician ng projector. Ngumiti siya sa technician, isang ngiti na puno ng pananakot. Ang technician ay tumango, namumutla ang mukha. Sa pag-aalinlangan, inabot ni Amara ang kanyang clutch bag, kinuha ang USB, at iniabot sa technician. Nagkatinginan ng MGA mata ni Marco at Doña Isabela, puno ng gulat at pagkalito. Hindi nila maintindihan. Sa likod ni Amara, sa malaking screen na nakahanda para sa presentasyon ng pamilya, nagsimula itong magliwanag. Nang magsimulang umilaw ang malaking screen, isang kolektibong katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang musika ay huminto. Ang tawanan ay naglaho. Lahat ng mata na kanina'y puno ng saya at paghanga, ngayon ay nakatutok sa liwanag. Ang unang lumabas sa screen ay ang pamilyar na loob ng silid ni Amara. Isang mahinang bulungan ang nagsimula sa MGA bisita. Anong klaseng presentasyon ito? Pagkatapos, pumasok sa eksena si Doña Isabela. Kitang-kita ng lahat ang kanyang mukha, ang kanyang eleganteng kasuotan. Kitang-kita rin nila ang paglapag nito ng tray sa mesita. Sa tabi ng entablado, nanigas si Doña Isabela sa kanyang kinatatayuan
Ang nangiti ay biglang naglaho sa kanyang mukha. At sa screen, nakita ng buong bayan, ng lahat ng kanyang kaibigan at kasosyo, ang ginawa ng kanyang MGA kamay. Nakita nila ang pagkuha niya ng maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Nakita nila ang pagbukas niya rito. At kitang-kita nila, sa high definition na linaw, ang kulay kapeng pulbos na dahan-dahan niyang isinaboy sa ibabaw ng sopas. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw mula sa MGA bisita na para bang iisang tao lang silang lahat. Ang Emigia panga ay nangalaglag. Ang Megia mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Ngunit ang video ay hindi PA tapos. Sumunod ang audio. Ang boses ni Doña Isabela, malinaw at matinis, ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Akala niya sino siya, isang hamak na taga-bukid. Ako, pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Hindi ako papayag na isang katulad niya ang sisira sa lahat, isang basurang kailangang itapon. Ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog, yumanig sa pundasyon ng Hacienda del Sol. Ang maskara ni Doña Isabela, ang imahe ng isang kagalang-galang, mapagkawang-gawang matriarch, ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Ang nakikita nila ngayon ay hindi isang reyna, kundi isang halimaw. Hindi! Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Doña Isabela, ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at galit, ay sumugod papunta sa entablado. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Patayin niyo yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay naipakita na. Ang lason ay naibunyag na. Ang MGA bisita ay nagsimulang mag-atrasan, papalayo sa kanya na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Ang MJ tingin ng paghanga ay napalitan ng pandidiri. Ang MJ ng ngiti ay naging mapanghusgang MJ titig. Ang kanyang mundo na binuo niya sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pagkukunwari at paninindak ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang hindi gumagalaw, si Marco. Nakatayo siya sa tabi ng entablado, nakatingin sa screen, ang kanyang mukha ay walang kulay na para bang sinasaksak siya ng paulit-ulit. Ang pagkukunwari ng kanyang asawa, ang katamaran, ang panghihina. Lahat ng yon ay kasinungalingan, ngunit hindi kasinungalingan ni Amara. Ang lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang galit kay Amara ay bumalik sa kanya, na ngayon ay naging isang nag-aapoy na bola ng pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Dahan-dahan siyang lumingon kay Amara, na tahimik na nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang MGA mata ay puno ng sakit. Amara. Ang pangalan ng kanyang asawa ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panaghoy. Lumuhod siya. Sa harap ng lahat ng kanilang bisita, sa ibabaw ng damuhan, kung saan minsang naglaro ang kanilang MGA anak, lumuhod si Marco sa paanan ni Amara. Niyakap niya ang MGA binti nito. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Amara. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Ang MAA salitang iyon na minsan ay hinintay-hintay ni Amara, ngayon ay wala ng anumang kahulugan. Tumingin siya pababa sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala siyang naramdamang galit, wala ring awa. Ang tanging naramdaman niya ay pagod, isang malalim na pagod. Hinawakan niya ang mikropono sa huling pagkakataon. Hindi na kailangan, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Umalingaw-ngaw sa buong hardin. Tumingin siya kay Marco pagkatapos ay sa naghihisterikal niyang biyenan at sa huli, sa MGA matang nakatingin sa kanya. Pinalalaya ko na kayo. Pagkasabi niyon, binitiwan niya ang mikropono. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang malakas at matinis na tunog, hudyat ng pagtatapos ng lahat. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa entablado. Mama! Isang sigaw ang narinig niya. Mula sa gilid ng mansyon,
Tumatakbo palapit sa kanya ang 5 niyang anak na pinangunahan ni Leah. Nagtago sila at pinanood ang lahat. Nang makalapit sila, isa-isa silang yumakap sa kanya. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng pagbagsak ng isang pamilya, bumuo sila ng sarili nilang mundo. Isang bilog ng pagmamahal at proteksyon. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang MGA anak. Nagpatuloy si Amara sa paglakad. Dinaanan niya si Marco na nakaluhod PA rin at si Doña Isabela na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Hindi siya lumingon. Naglakad sila palabas ng hardin, palayo sa MGA Bulungan, palayo sa MGA Sirang Pangarap. Habang tinatahak nila ang daan palabas ng malaking tarangkahan ng Hacienda del Sol, ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Hindi na muling lumingon si Amara. Ang kanyang nakaraan ay nasa likod na niya. Ang kanyang kinabukasan ay nasa kanyang harapan. Mahigpit na hawak sa MGA kamay ng kanyang MGA anak. Underscore, 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 underscore. Lumipas ang 5 taon. Ang hangin sa Hacienda de la Esperanza ay may dalang amoy ng basang lupa at matamis na halimuyak ng MJ na mumulaklak na mangga. Dito, ang araw ay hindi nakakapasong tanda ng kahihiyan, kundi isang mainit na yakap na nagbibigay buhay sa MGA pananim. Sa gitna ng isang malawak na bukirin ng MJ gulay, nakatayo si Amara. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at puno ng takot. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw. Ang kanyang MGA braso ay may lakas at ang kanyang MGA mata ay puno ng kapayapaan at awtoridad. Nakasuot siya ng simpleng pantalon at blusa. Ang buhok ay nakatali at sa kanyang muka ay may bakas ng ngiti habang kausap ang kanyang MJ manggagawa. Maganda ang ani natin ngayon, Mangkulas, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang leader. Siguraduhin nating maibabahagi ang biyaya sa lahat. Opo, Ma'am Amara. Dahil po sa inyo, sagot ng matandang magsasaka, puno ng paggalang. Hindi na siya si Mrs. Del Sol. Dito, sa lupang binili niya mula sa sarili niyang pawis at dugo, siya si Ma'am Amara, ang hasyendera de la Esperanza. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang malalakas na halakhak. Ang kanyang 5 anak, na ngayon ay mas malalaki na, ay masayang nagtatakbuhan sa pilapil. Walang takot na madumihan ang kanilang MGA paa. Ang kanilang MGA tawa ay malaya. Walang bahid ng tensyon na minsan ay bumalot sa kanilang pagkabata. Sila ang buhay na patunay ng kanyang tagumpay. Ngunit isang araw, ang kapayapaan ng hacienda ay binasag ng pagdating ng isang sasakyang hindi pamilyar. Isang luma at maalikabok na pickup truck ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Mula rito ay bumaba ang isang lalaki. Mas payat na ngayon, may MJ guhit na ng kapaguran sa kanyang muka at ang buhok ay may MJ hibla na ng puti. Ang dating kumpiyansa sa kanyang MJ mata ay napalitan ng isang malalim at pagod na kalungkutan. Si Marco. Hindi nagulat si Amara. Tila ba sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang darating ang araw na ito. Hinarap niya ito, hindi bilang isang nagtatampong asawa, kundi bilang isang babaeng haharap sa isang multo ng nakaraan. Amara, sabi ni Marco. Ang boses ay garalgal. Tumangulang si Amara, naghihintay. Maayos na ang lagay mo, sabi ni Marco. Iginala ang tingin sa masaganang lupain. Masaya ako para sa'yo. Masaya na kami rito, simpleng sagot ni Amara. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang hangin at ang malayong tawanan ng MGA bata ang maririnig. Si Mama, panimula ni Marco, nahihirapan. Pagkatapos ng nangyari, nawala ang lahat sa kanya. Ang MGA kaibigan, ang respeto, ang hacienda. Nalugi ito, ibinenta. Namuhay siyang mag-isa sa kahihiyan hanggang sa huling araw niya. Walang naramdamang galit si Amara. Wala ring saya.
Ang tanging naramdaman niya ay ang pagtatapos ng isang kabanata. Amara, alam kong huli na ang lahat. Pagpapatuloy ni Marco, ang MG ang matay nagsimulang mamasa. Pero sa bawat araw na lumilipas, pinagsisisihan ko ang lahat. Kung maibabalik ko lang, kung nakinig lang sana ako sa'yo. Tumitig si Amara sa lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang pagsisisi, nakita niya ang sakit. Ngunit ang nakita rin niya ay isang estranghero, isang paalala ng isang buhay na hindi na niya gustong balikan. Pinatawad na kita, Marco. Ang MG salita ay lumabas sa kanyang bibig nang may kataimtiman at kapayapaan. Nagulat si Marco. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang MGA mata. Ngunit nagpatuloy si Amara. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang pagpapatawad na ito ay para sa akin, hindi para sa iyo. Para mapalaya ko na ang sarili ko sa sakit na idinulot mo. Tumingin siya sa kanyang MGA anak na ngayon ay papalapit na. Masaya na kami rito, buo na kami. Naiintindihan ni Marco. Walang anumang salita ang makakapagpabago PA roon. Tumango siya at sa unang pagkakataon, isang tunay ngunit malungkot na ngiti ang nakita ni Amara sa kanyang MGA labi. Salamat PA rin, Amara. Tumalikod na si Marco, sumakay sa kanyang truck at umalis. Pinanood siya ni Amara hanggang sa ang alikabok na nilikha ng sasakyan ay maglaho sa di kalayuan. Mama, sino po yon? Tanong ni Lia, na ngayon ay isa ng dalagita habang yumayakap sa kanyang ina. Ngumiti si Amara at hinaplos ang buhok ng anak. Isang kaibigan lang ng nakaraan, anak. Tinipon niya ang kanyang 5 anak sa kanyang MGA bisig. Magkakasama silang tumayo roon, pinapanood ang papalubog na araw na nagpinta ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Ang parehong araw na sumaksi sa kanyang pag-alis noon ay siya na ngayong sumasaksi sa kanyang pagtayo sa sarili niyang lupain. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa puso ni Amara. Ang babaeng minsan ay nilason ay hindi lang gumaling. Siya ay muling nabuhay, mas malakas, mas buo, at sa wakas, malaya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Amara. Ang babaeng minsan ay nilason, ngunit muling bumangon at namukadkad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asang maantig, ang inyong MG Adamdamin. Habang isinusulat ko ang kwento ni Amara, hindi ko maiwasang maramdaman ang kanyang sakit, ang kanyang pagkadurog, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas bilang isang ina. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pait, ngunit sa huli ay nag-iwan ng isang napakatamis na aral. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon mula sa abo ng nakaraan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sariling halaga kahit na ipagkait ito ng mundo. At ang pagpapatawad, higit kanino man, ay isang regalong ibinibigay natin sa ating MGA sarili upang tuluyang lumaya. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Amara? Aling bahagi ng kanyang paglalakbay ang pinakanakaantig sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong MJ sa loobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong MJ komento ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentong puso, isang mahigpit na yakap sa inyong lahat. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.